Bukod sa tuyong lamig at basang lamig sa taglamig, may isa pang klase na tinatawag na lamig na sa tingin ni mama ay nilalamig ka. At saka magdagdag pa ng isang scarf, mama, hindi ako nilalamig. Paano mo malalaman na hindi ka nilalamig? Hindi ko nga alam paano mo naman nalaman. Nanay, nakasuot na ako ng Control 3, 4, 5, 6 na patong. Baka gusto mo na lang akong ipak. At saka, ate, ang lamig ngayong gabi. Tingnan mo, ang lalamunan ko ay umuubo na. Dagdagan mo ng kumot. Hindi ako nilalamig at ang bigat pa, kailangan mong magtakip. Mas mabuti pa yatang huwag na lang takpan. Gusto kong sabihin sa lahat ng nanay na laging iniisip na nilalamig ang anak nila, huwag mag-alala dahil may kasabihan tayo na ang lamig at init, ikaw lang ang tunay na nakakaalam. Siyempre, ikaw mismo ang nakakaalam. At hindi rin totoo na mas maraming suot, mas mainit agad. Ang susi sa pagsusuot ng tamang damit ay ang breathable layer sa loob. Kung masyadong marami at makapal ang suot, maaari nitong itulak ang hangin na nag-iinit, nakaka-apekto sa heat circulation. Ang practical at siyentipikong patakaran sa pagsusuot ay dapat na ang layer na iyon ay snug at breathable para matrap ang init ng ating katawan. Ngunit hindi dapat masyadong masikip dahil nakaka-apekto ito sa sirkulasyon ng dugo. Ang mid layer ay dapat na komportable at breathable, hindi nakakaipis, kilikili at nakakapaglabas ng hangin at init. Ang outer layer ay dapat na breathable at water resistant dahil sa ganitong paraan matrap ang init sa gabi. Hindi ibig sabihin na mas makapal ang kumot, mas mainit. Ang mabigat na kumot ay madagas sa katawan. Pinipiga ang init ng hangin, mas mahirap itong matrap. At ang sobrang makapal at mabigat na kumot ay nagiging sanhi ng pawis. Madaling mahulog ang kumot at mas malamig pa sa hating gabi. Para sa mga batang malamig, maaari ring magluto ng mansanas, goji berries, asukal na pula at red dates para sa mainit na sabaw. Bago matulog, maaari ring magbabad ng paa. Ngunit ang tubig na iniinom at ang tubig na ginagamit sa paligo ay hindi dapat masyadong mainit dahil ito ay makakasakit sa lalamunan at mala. Sa kabuuan, mahalaga ang pagpapanatili ng init, ngunit dapat tayong maging komportable at siyentipiko sa pag-init.